Good day, Kamaster! Welcome back to our Battery Wheel Inc. Narito na naman ang inyong lingkod upang magbahagi ng panibagong video. So ang topic natin sa araw na ito ay magbigay na naman ako ng tips and idea patungkol dito sa battery. So meron po tayong battery dito na Yuasa. Ayan po ang itsura ng battery na Yuasa. Ayan po. Ayan. Yuasa. Made in Taiwan po siya. Then 12 volts ito na battery ha. 12 volt, 50 Ah or ampere hour. Ayan po. So ito yung battery na pinakamatibay. Talagang wala akong masabi sa battery. Matibay po ito ng baterya. Other brand po ito ha, hindi siya Motolite. So, ikwento ko lang ng madalian ang history sa battery na ito. Itong battery na ito ay nanggagaling daw ito sa company na Epson. So, ang may-ari nito ay nagtatrabaho sa Epson. Yung tatay niya na tricycle driver, binigay sa kanya, nanggaling doon sa anak niya. Ngayon, dinala sa akin at ipapacheck daw kung pwede pa ba itong lalagyan ng tubig or pwede pa ba itong matcha-charge. So, ngayon, susubukan natin. Lalagyan natin ng distilled water. At pagkatapos, try natin i-charge kung magiging full charge or magiging good battery ba siya. Yun. So ito na nga, dinala sa akin ngayon. May dala-dala pa nga siyang distilled water. Pinadalahan din siya sa anak niya. Pakita ko sa inyo ang itsura. Ito, ayan. May cellophane pa, plastic. Ayan. Ito ang pinadala sa anak niya. Dinala din sa akin. Pinapakonsulta kung ito nga ba daw talaga ang pandagdag, panlagay sa battery na to. Ayan. Sabi ko naman, ito po yun sir. Kasi hindi natin pwedeng lagyan ito ng battery solution, sulfuric acid. Kasi po ang baterya hindi na siya bago. Kumbaga nagagamit na siya. Used na. Ang baterya kasi, ang ilalagay yan, battery solution or sulfuric acid kapag bagong-bago talaga. Kumbaga unang salin. Yun naman ay sa mga low maintenance, dito bigong tawagin na battery. Hindi po sa mga maintenance free. Ito maintenance free po ito eh. So ngayon, ang size sa battery na ito ay hindi po ito pangkaraniwan na 2SM, 3SM, NE60, NE40, hindi po. Kita niyo naman po, kwadrado ang kanyang hugis. Ayan. So, kung sa Motolite naman po ito or sa mga ibang brand, mga Amaron, ang totoong size po nito ay, ang size po talaga nito ay DIN 44 kung tawagin. DIN 44 ha. Ulitin ko, DIN 44 po siya. DIN 44 ang size sa battery nito. Hindi siya pwedeng tawagin na 1SM, NS40, NS60, 2SM or ano man ang sasabihin ninyo, hindi po. DIN 44 lang po talaga ang tawag sa battery nito. Wala siyang specific na size, di ba? DIN 44 lang po kung tawagin. Sabi ni tatay, ni sir, yung customer natin, binuksan na doon nila, tinitingnan nila, chinichik nila. Ayan. So, medyo matigas, kuha tayo ng kutsilyo. Binuksan na daw ito dito parte, ayan o. May bakat na siya, oh. Yan. Ayun, oh. Oh, kita niyo malambot na siya, oh. Malambot na, ibig sabihin binubuksan na nga nila ito. Yan. Din dito, makikita na natin may takip siya na kulay itim. 6 din na butas yan, 6 din na takip. Ayan. So ayan, bukas na siya. Bukas na yan at i-check natin kung may tubig pa ba ito or wala na. Yan. Ayan. Oh. Hindi nyo makita. Pero ako nakikita ko. Ayan, kita nyo. Ayan, kita nyo siguro. Ayan. Oh. Wala siyang tubig. Ayan. Wala po. Ayan. Wala siyang tubig. Kung titingnan natin sa ibabaw, wala siyang tubig. Ayan. Ayan o. Oh. Pero alam ko may tubig pa ito sa ilalim sa pinakababa na konti na lang ang tubig nito. Yan. So ngayon, ang ating gagawin, so dagdagan or bantuan natin siya ng distilled water. Pero not recommendable ha. Hindi siya nire-recommend na dagdagan or bantuan ng distilled water ang battery na ito. Kasi po ang battery na ito, ang category ay maintenance free. Ibig sabihin, disposable po. Hindi po siya low maintenance or itubig kung tawagin na pwede siyang dadagdagan ng distilled water. Ito po, disposable kasi po maintenance free battery. Sana maliwanag po sa ating lahat ha. Kailang naman po natin na lalagyan ito ngayon ng distilled water kasi po, utos ng may-ari. Kumbaga may bas-bas naman tayo. Kumbaga susubukan lang daw kung kaya pang buhayin or kaya pang i-charge kung ano magiging resulta. So kung iba battery tester natin, voltmeter, ito po ang itsura. Yan. Mapansin nyo kanyang negative at positive, bilog kaso
punggok. Kumbaga wala siya masyadong makakapitan sa ating alligator clip ng battery tester. Yan. 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 O, diba? As you can see, Kamaster, kung makikita at mapapansin natin, ang reading sa voltahe ng battery nito ay 9.76. Ayan po. 9.79. So, dead na siya. Ayan. Nagkukulay pula na. Ayan. 9.79. So, yan po ang reading sa battery na to. So, ayan. So, ngayon, ang gagawin natin, dagdagan natin ito ng distilled water. Babantuan natin baga sa salinan. Ito yung bigay ni Sir para daw ilagay dito. So ngayon, dahil maliliit ang kanyang butas, medyo may kaliitan, mahirap naman ito iigal natin kahit may imbudo pa. Pero try natin kung kaya ba sa imbudo. Kung maliit na imbudo ating gamitin, hindi rin siya magkakasya. So ngayon, meron akong lagayan dito, ito. Meron pa siya konti, oh. Distilled water din po ito. Ayan. So dadagdagan na natin to para mapuno siya. So enjoy watching po. Hindi muna ako magsasalita, focus tayo sa paglalagay ng tubig. Ganito po ang diskarte. Kailangan yung i-monitor palagi. May flashlight kayo dapat para makita nyo ang tubig kung hanggang saan na. Hindi po pwedeng lagay kayo ng lagay. Hindi nyo i-monitor yung status, kalagayan ng paglagay nyo ng tubig. So ayan, ilapit ko ang camera para makita nyo kung gaano karami ang paglagay ng tubig, ang level baga. Ayan. 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 Hanggang dyan lamang po yan, di ba? Ayan. Ganun ang tubig, oh. Ayan, oh. Ayan. Hindi siya pwedeng punuin, ha? Kasi magtatagas yan. So ayan, alisin muna natin itong mga latak, mga tira-tira baga na sa bunganga, sa butas ng baterya, para walang kalat, malinis ang ating gawa. So ayan, try nating i-voltmeter battery tester, negative, positive. So ganun pa rin, 9 volts pa rin siya. So ngayon, wag muna natin i-charge ito, ha. Antayin natin na mag-circulate yung nilagay nating distilled water sa plates ng battery. Ang ating oras ngayon ay, ayan, alas 11:11 na ng umaga. Ayan.
So ibig sabihin alas 11 ng umaga natin nilagyan ito ng distilled water. So mga alas 12 pasado saka natin sa i-charge sa battery charger. So yan, so standby lang muna kayo at hindi pa tayo tapos at may karugtong pa ito. So abangan nyo ang pag-charge sa battery na ito. Ito na mga kamaster ang update sa battery natin nilagyan kanina ng distilled water. So sumubra na, isang oras na mahigit, magdadalawang oras na dahil ang ating oras ngayon ay 12:59, 1 minute before 1 o'clock in the afternoon. So atin na itong i-charge at buhatin lamang natin. Yo. Try natin, sana kayanin. Pakabit lamang natin siya dito sa yan, negative yan, negative, kulay itim. Naman sa kabila, sa positive, yan. Saksak na din. I-open natin dito. So ayan, dito tumaas ang ating ammeter gauge ng battery charger. Ayan. Yan yung osdo, dito tumaas. So under observation tayo. Obserbaran mo natin mga 5 minutes to 1 hour. Kung hindi po talaga yan tumataas, ibig sabihin sira na po itong battery na ito. Yan. Ibig sabihin hindi na nagtatanggap yan ng karga, hindi na tumatanggap ng karga kapag ka-charge. I-update ko kayo mamaya after ilang minuto or 1 hour. Ayan. So standby lang muna tayo at i-update ko kayo kung yan po ba ay tataas na. 1 hour later, ito na mga kamaster ang update sa battery natin charge kanina, alauna ng hapon. So ang ating oras ngayon ay mag-alas 2 na rin. 1:57, so 3 minutes before 2 o'clock ng hapon. Yan. So naka-charge ang ating battery, ayan, nakasaksak pa rin siya pag nakasaksak. Pero sad to say, nakakalungkot isipin dahil hindi po tumaas ang ating ammeter gauge ng battery charger. Ayan. Yan, hindi po siya tumaas. Isang oras na, mag-iisang oras na po. So nagpapahiwatig na itong battery natin charge ngayon ay hindi po siya nagkakarga. Hindi na po siya tumatanggap ng charge, karga. Ayun. So atin na itong tatanggalin kasi useless lang din naman, hindi nagcha-charge. So i-off muna natin dito. Yan. Wala talaga siyang buhay-buhay. Then tanggalin natin dito. Yan, tanggal na dito. So yun lang. Sana nakatulong. Kung nakatulong, please give me a thumbs up. Pakishare na rin sa iyong mga friends, kakilala kung sa tingin mo na matutulungan ng ating video. And huwag kalimutan mag-subscribe sa ating YouTube channel. Bye!